Well, salamat sa inyong suporta. This is your favorite blogger, Britney, saying, go, girl. Girls power. Ang galing mo, Ate Britney. Gusto ko ring maging isang sikat na vlogger na katulad mo. Hindi ka pwedeng maging vlogger na katulad ko, Lizbeth. Tingnan mo nga ang itsura mo. Ang taba mo at walang korte ang katawan mo. Anong ibig mong sabihin? Anong problema sa katawan ko? Tingnan mo nga ang itsura mo sa salamin. Tignan mong mabuti ang mukha mo at sabihin mo sa akin kung anong mali sa itsura mo. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Diyan ka na nga, ambisyosa. Anong problema, sweetie? Si Ate Britney, Mami. Pinagtawanan niya ako. Sinabi niya na hindi daw ako pwedeng maging vlogger dahil mataba daw ako. Huwag mong pansinin ang kapatid mo. Naniniwala ako na kaya mong maging isang sikat na vlogger gaya ng ate mo. Matalino ka, mabait at mapagmahal. Huwag kang makikinig sa mga taong negatibo. Sundin mo ang iyong pangarap, anak. Talaga ba, Ma'am? I'm 100% sure. Noong 5 taong gulang ka pa lang, ang hilig mo ng sumayaw at kumanta. Ginagamit mo pa nga yung suklay ko at ginagawa mong microphone. Hindi ka nahiyang kumanta at sumayaw sa harapan ng mga tao. Kaya sigurado ako, anak, na pwede ka ring maging isang vlogger katulad ng ate mo. Kaya wag mong pahirapan ang sarili mo. Thanks, Mom, sa encouragement mo. I love you. I love you too, sweetie. I'm so excited sa gagawin nating vlog, Lizbeth. Alam ko na kaya mo ring maging sikat na vlogger katulad ng ate mo. Ako din, excited na din ako, Brandon. Hindi ako makapaghintay na makita kita sa social media. Tutulungan ka namin ni Brandon na i-promote ang channel mo, Liz. Thank you guys sa suporta nyo. Nandito kami para sa'yo, Liz. Excuse me, what are you losers doing here in my house? Inimbita ko sila, Ate Britney. Tinutulungan nila akong gumawa ng vlog ko. Well, let me help you. Bakit hindi ninyo tawagin ang channel mo na, The Losers Vlog, with Brandon, the Cow, Nelly, Smelly and Lizbeth, the Clown? What a perfect trio. Teka, may naisip akong mas maganda. What about the three losers? Oh yeah, it's perfect. Sige, Liz. Aalis na kami ni Nelly. Magkita na lang tayo sa school bukas. Sorry talaga, Brandon at Nelly. Tatawagan ko kayo mamaya. Ate, bakit pinastos mo naman yung mga kaibigan ko? Ano bang ginawa nila sa'yo? Ayokong andito sila sa bahay ko. Hindi mo ito bahay. Bahay ito ng mommy ko. Hindi ko naman binabastos ang mga kaibigan mo. Hindi mo dapat kinaganito ang mga friends ko, ate. I get it, Liz. Gusto mong maging sikat na vlogger katulad ko, right? Let's see. Yeah, you're okay. Takpan lang ng makapal na makeup ang mukha mo, hindi na makikita ang magaspang mong balat. Mag-diet ka rin dahil para kang balyina. Dapat payat ka at maganda tulad ko. Or else you won't make it, half-sister. O kaya naman, pwede kitang gawing alalay. Stop it! Anong nangyayari dito, Britney? Bakit umiiyak ang kapatid mo? Ibig mong sabihin, yung half-sister ko. Halika na, Liz, sa kwarto.
Ikaw na naman. Hindi ka ba marunong kumatok, Lisbeth? I'm so sorry, Ate Brit. Anong kailangan mo? Ate, magpapaturo sana ako sa'yo kung paano gumawa ng sarili kong vlog. Hindi kasi free yung mga kaibigan ko. Ang kulit mo talaga, Lisbeth. Hindi ka nga pwedeng maging isang vlogger. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka vlogger material. Pwede mo ba akong turuan kung ano ang dapat kong gawin, ate? Alam mo ba, paborito kitang vlogger at sinusundan kita sa social media. Kahit anong turong gawin ko sa'yo, hindi uubra. Look at you. Ang taba mo at ang baduy mong manamit. Sinong manonood ng vlog mo? I'm sorry, ate. Leave. Now. Masyado kang overacting. Brat. Ano bang problema mo, Brit? Bakit hindi maganda ang pinapakita mo sa kapatid mo? Half-sister. Dad. Kapatid mo pa rin si Lisbeth. Tandaan mo yan. Hindi kita maintindihan kung bakit ganito ang inaasal mo. Akala ko magiging masaya ka dahil may kapatid ka. Galit pa rin ako dahil pinagpalit mo si Mommy kay Erin. Anong tawag mo sa kanya? Parang nanay mo na rin si Erin. Huwag mo siyang bastyusan, Britney. Hindi siya ang nanay ko. Oh, I'm sorry, Brit. Matagal nang wala ang mami mo. Ang pinap-onto ko sa'yo ay ayusin mo ang pakikitungo mo sa kapatid mo at sa mama Erin mo. Stepmom, Dad. Sweetie, naiintindihan kita, pero wala na ang mami mo. Wala kang alam. Si Mama Erin mo ang nagpalaki sa'yo at itinuring kanyang tunay na anak. 3 taon ka noon at nawalan ako ng pag-asang mabuhay. Nahulog ako sa malalim na depresyon. Maraming ginawang sakripisyo ang Mama Erin mo para sa ating dalawa. Dahil sa namimigati ako sa pagkawala ng mami mo, nagsimula akong uminom ng alak at manigarilyo. Isang gabi nakatulog ako sa kalasingan. Nasunog ang ating bahay dahil sa aking sigarilyo. Tamang-tama, umuwi si Mama Erin mo galing sa trabaho. Pumasok siya sa nasusunog na kwarto sa itaas ng ating bahay upang iligtas ka. Muntik na siyang mamatay dahil sa usok. I'm sorry, Dad. Hindi ko alam. Patawad po. Kaya, pakiusap, anak. Huwag mo silang tretuhin ng masama, mahal ka ng kapatid mo at ng mama mo. It's okay, sweetie. Hindi mo naman alam ang nangyari. I'm so sorry, Dad. Mama, I'm sorry po. Patawarin mo po ako. Pinapatawad na kita, anak. Hey, sweetie. Halika at sabayan mo akong kumain ng almusal bago ka pumasok sa eskwelahan. Pwede bang sumabay ako kay Mommy? I'm sorry, Pumpkin. Maagang pumasok sa trabaho ang mami mo. Siya muna ang pumalit sa kasamahan niya sa trabaho. Good morning, Dad. Good morning, little sis. Good morning, Ate Brit. Kain na, anak. Oh, no, Dad. I'll pass. I'm on a diet. Nag-aalala ako sa'yo, Britney. Hindi ka kumakain ng breakfast at ng tanghalian. Maging ng hapunan. Dad, I'm eating salad. Don't worry. Tingnan mo ang sarili mo. Ang laki ng pinayat mo. Akong bahala, Dad. You're such a worrywart. Gusto mo bang sumabay sa akin, little sis? Talaga, ate? Well, let's go. Mag-ingat kayong dalawa. Nahihilo ako, Dad. Britney, ayos ka lang. Hindi ako makahinga. Britney, dadalhin kita sa ospital. Lord Jesus, please, ingatan mo po ang ate ko. Pagalingin mo po siya para hindi na mag-alala sina daddy at mommy. Salamat po. Amen. Dad, kumusta na si ate? Anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor na may eating disorder ang ate mo.
Kailangan niyang magamot kaagad sa lalong madaling panahon. Magiging ayos lang ba siya, Dad? Philip, kumusta na ang ating anak? Pinabantayan siya ng doktor at nurse. Gusto siyang i-confine dito ng doktor para mas mabantayan nila ng maayos si Britney. Don't worry, patungkol sa pera. Meron akong perang itinabi at malaki-laki ding halaga yun. Magagamit natin ito sa pagpapagamot ni Britney. Ako din, Mommy, Daddy. Gagawa ako ng GoFundMe para kay ate para madagdagan ang pagpapa-ospital niya. We're proud of you, sweetie. Yes, thanks Mom and Dad. Once again, thank you everyone for your support. This is Brittany. And this is Elizabeth, saying, Go. Go girls. Girl power. Youth on the rock. Jesus is the rock. For young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.